Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Bigyan natin ito ng reaksyon. Ilang grupong nagsagawa ng kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. May panawagan sa Malacanang. O ano kayang panawagan ito? O panoorin po natin. Libo-libong Pilipino ang lumahok wait lang. Yan. Libo-libong Pilipino ang lumahok sa malawakang kilos protesta sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila kahapon. Sa tala ng Manila City Public Information Office, as of 6 p.m. kahapon, umabot sa 650,000 ang lumahok sa Quirino Grandstand para sa panawagang transparency and accountability ng isang religious group. Panawagan. Okay? Nagamit kayo sa panawagan. Ang tanong, may nangyari ba sa inyong panawagan? Sino po yung lamang? Yung nagrally, nananawagan, o yung leader na nag-utos doon sa nananawagan? Malay ba natin ano yung kumbaga, bakit ganun? Yung plano ng leader, bakit kayo pinapunta dyan? Malay ba natin kung may something na, alam nyo na yun. So, kawawa po dito, kayo, nagpagamit po kayo. Diba? Oh, ilang oras kayo dyan, ilang araw kayo dyan. Oh, kayo po ba, yung panawagan yun, natupad ba? Oh, kaya kung ano-ano ang nangyayari sa Pilipinas, ano dumating sa sakuna, totoo po yan. Oh, kasi ang sama na po ng tao ngayon, lalong-lalo na itong mga DDS. Diba? Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, nilindol po. Lalo na yung Davao po nilindol. Kawawa nga po yung mga kapwa natin tao doon. Pero dahil sa mga DDS na to, nadadamay po sila. Diba? Kasi mga kupal. So, eto na. Tuloy natin to. Samantala, ang reforma... Ay, nasa hindi pa nakapag-like, share, subscribe. Mag-like na po kayo. Libre po yan, walang bayad. Pilipinas sa takbang ng maisog na nagsagawa ng kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Bukod sa sigaw na bumaba sa pwesto... Itong mga maisog na to, ang babastos nito. Kasi pagkatapos po ng kanilang rally, yung lugar na pinagralihan nila, may mga kalat-kalat pa yan eh. May mga ng candy, di ba? Kung saan-saan lang tinatapon, may basurahan naman po dyan eh. O, alam ko yung gobyerno natin nagpo-provide naman po ng basurahan, pero basura talaga sila. Oo, itong mga pautog na to, pautog. Ha? Sila yung tunay na basura. Oo, nagkakalat po eh. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nananawagan rin sila sa palasyo na wag na umanong linlangin ang taong bayan. Oh, wag yung linlangin yung taong bayan. Mga kupal, kayo yung nanlilinlang. Diba? Mind conditioning yung ginagawa nyo kasi alam nyo, mahina na kayo. O tingnan nyo, ilang piraso lang kayo dyan. Akala ko ba't 32 million kayo? Umabot nga ng 5,000, hindi nyo kaya eh. Tapos kiniklaim nyo na 32 million kayo. Asa na? Asa na yung 32 million? Nilangaw po. Basta didilis, basura. Salamat po sa iyong pa-flood control. Taga Norte, 78. Grabe itong pa-flood control na to. Ibang klase. Binigyan po tayo ng budget pang flood control project. Salamat po sa $2 million. Tuloy natin. Nakakalungkot sa isang opisyal na manggagaling ang mga ganyang kataga. Una po sa lahat, ipapaalala namin kay UC Claire o kay Attorney Claire na ang sinasahod niya sa President Communication Office ay galing sa taxpayers ng bayan. Yes! Naniniwa, tama ka naman dyan. Galing sa taxpayers ng bayan. Okay? Pero hindi ibig sabihin, kahit galing pa yan sa taxpayers ng bayan, hindi naman pwede na susundin ng Malacanang yung gusto nyo. Ni Attorney Claire, susundin niya yung gusto nyo. Kung mali, bakit kayo susundin? Alangan naman sabihin ni Attorney Claire, BBM, baba ka na. Kasi yung sweldo ko galing sa pera ng taong bayan eh. Baba ka na. Tama po ba yun? Ha? Hindi porket galing sa tax, okay, ng taong bayan, meron ka ng karapatan na utusan ang tao na kung anong gusto nyo. Diba? Siguro kung mali, kung tama yung sinasabi nyo,
papakinggan kayo. Diba? Eh kung mali naman, wala nga naman pakinggan kayo. Diba? O, huwag masyadong makapal yung mukha. O, huwag masyadong makapal ang mukha. O. Hindi ba dapat kakampi niya? Kakampi siya ng taong bayan? Kakampi naman namin O diba? Kakampi natin si Atty. Claire, diba? Mag-press 1 nga po kayo dyan. O diba kakampi po natin si Atty. Claire? Taong bayan tayo eh. Bakit kinakalaban ba tayo ni Atty. Claire? Hindi naman Ha? Kakampi natin si Atty. Claire. Ayan po, yung mga walang jacket, may jacket na po. Di ba dapat protektahan niya ang gobyerno? Hindi yung isang tao lamang na nagpapasahod kuno sa kanya gamit ang pera ng bayan. Kay Yusek Claire, kung ito'y mapatunayan mong AI, demanda mo yung mga tao. Kung ito'y mapatunayan mong AI, demanda mo. Aba, mas maganda nga, anong hamon kay Zaldico? Umuwi ka. May mga nagsasabing AI, may mga nagsasabing hindi. Para hindi na po magkagulo, bakit hindi umuwi yan si Zaldico? Madali lang naman Diba? Kasi tayo po, minsan, alam niyo yung hindi naman po tayo expert pagdating sa mga ganyan na makikita agad natin sa isang tingin kung AI ba o hindi. May mga nagsasabi AI, may mga nagsasabi hindi. So tama na ang usapan na yan. Pauwiin si Zaldico. Hilain pa Pilipinas. Para tapos na. AI ba talaga o hindi? O kung mapatunayan man na hindi siya AI, o hindi maglabas siya ng ebidensya. Ang tanong, meron ba? Siya yung mayaman Siyang may pera, di ba? Marami siyang ari-arian. Meron bang may lalabas? Yun ang tanong. Tanong ni Bullpoint Man. Karatrating kita dyan. Ang tanong dyan, taong bayan ba kung mga nagrally? Tanong, taong Duterte yata kayo Mga Duterte lang po, hindi po taong bayan yung nagrarally, di ba? Taong nagpalabas ng video si Representative Zaldico, demanda niya kung totoong AI, pero wag naman yan linlangin ng bayan. May kaso na nga si Zaldico kakasuhan na nga tanga talaga. Ididemanda na nga Ay, nako, Diyos ko po. Dahil malinaw naman na totoo ang video. At patunayan din ng Malacanang na sinungaling si Zaldico sa mga paratang niya. Nasa kanila na po ang bola. Ayon sa tagapagsalita ng Reforma Pilipinas sa takbang na maisog na si Daniel Nobleza, tila nabigla sila sa mga inilabas na pahayag sa social media account ni Resign Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Alam mo sa kunyari, nabigla yung maisog pero planado na yan. May alam na yung mga yan. Wala pa kayo dyan. Nabigla ako doon Nabigla daw po siya. Kung kayo nabigla, kami hindi nga nabigla Kunyari nabigla kayo, bakit kami hindi kami nabigla? Kasi noong paglayas pa lang ni Zaldico sa Pilipinas, alam na natin guilty siya. Bakit tayo mabibigla? Totoo lang, kami ay nabigla. Nung plinano namin itong programang itong araw na ito, wala pang Zaldico video, no? Kami ngayon nabibigla dahil talagang lumalabas. Ang galing talaga ng palabas ng mga DDS, Oo. Galing talaga. Tanga na lang talaga yung maniniwala sa inyo. Sa katotohanan. Nung panahon na si Zaldico ay kakampi nila, ang sabi nila sa amin, lalo na kay Vice President Sara Duterte, sa mga tumutulig sa gobyernong ito na sinungaling kami. Pero sinungaling naman talaga kayo. Diba? Oo, hindi lang kayo sinungaling. Ubod ng sinungaling. Yun ang totoo. Pero sa lahat ng pahayag ngayon ni Zaldico, ito'y patunay ng katotohanan ay hindi mababaon. Eto Nung si Zaldico nandito pa sa Pilipinas, nagsasalita laban sa inyo, sinasabihan yung sinungaling si Zaldico. Hindi kami maniniwala sa iyo, sinungaling ka, Zaldico. Pero nung nagsalita siya doon sa ibang bansa, totoo na yung sinasabi ni Zaldico. Grabe, hindi ko alam kung lawyer to pero tangina, mas may utak pa ako sa iyo. Biglang
biglang naging hindi sinungaling si Saldico. Pero nung nandito pa po si Saldico sa Pilipinas, hindi kami maniniwala sa'yo, Saldico, magnanakaw ka, sinungaling kang yaman-yaman mo, tingnan mo yung kayamanan mo, napakayaman mo, magnanakaw ka, so sinungaling ka, hindi kami maniniwala sa'yo. Ngayon, pag nung nagsalita na sa ibang bansa, bigla nang totoo yung sinasabi ni Saldico. Alam nyo naman ang magnanakaw si Saldico. Diba? Bakit gagamitin nyo si Saldico para ipambangga kay PBBM? Bakit? Kasi alam na natin yung intensyon ng mga to. Ang pabagsakin si PBBM, pababain si PBBM para ang pumalit yung walang kwentang Vice President. Diba? Orlin Tan Amor, shout out po. Okay, tuloy. At may lilibing. Sisingaw ang katotohanan at nalaganap na ang korupsyon sa gobyernong ito. Alam mo, kahit saang gobyerno may korupsyon, lalo na sa panahon ni Digong. Kasi si Saldico, ay dikit na dikit yan kay Digong. Naku po. Ayon pa kay Noblesa, dahil sa mga issue ng korupsyon, puno na ang taong bayan kung kaya't nangyari ang kabi-kabilang kilos protesta. Talagang, yun nga, muli sinabi ko kanina, hihiramin kang kataga sa isang pelikula na pinuno mo na ang salok, punong-puno na ang bayan, sir. Talagang ang boses ng bayan, gigil na. Gigil na, kayo lang gigil dyan. Kasi hindi tayo umuunlad dahil maraming korap. At yung panawagan dati ng Pangulo na mahiya naman kayo, ibabalik namin sa kanya. Mahiya ka naman. Mahiya ka naman. Mahiya ka naman. Galit na mga DDS kasi atat nang makaupo yung bobo nilang Vice President. Yun lang naman eh. Yun lang komento ko dyan, ha? Pag sinabi mong taong bayan, lahat yun, buong Pilipinas. Ha? Pero bakit nung nagrarally kayo, ayan dyan, sa likod mo. Tingnan mo yung nasa likod mo. Ayan ang daming space. Nabilang ko na ngayon, 30 piraso lang siguro kayo. 32 piraso. Asan yung 32 million? Samantala, nakamonitor naman ang Metropolitan Manila Development Authority sa kabuuan ng rally kahapon. Ayon sa MMDA, wala silang naitalang anumang aberya o insidente sa unang araw ng pagtitipon. Benedict Samson, UNTV News. So yun lang yung reaction natin dito sa bobong ito mga pre. Next topic po tayo mga pre. Siyempre bago po tayo magtuloy sa next topic natin, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan.